kaguluhan to? Ba't ang daming, ano ba to? Pwersa ba ng masa to? Ha? O ano tayo ha? Tawag dito. Ako po yung isa sa mga tatakbo sa presidente. Babaguhin natin ang Pilipinas! Yes! Kasama mo kayo sa magbabago! Yes! Sumigaw ang mga mayaman! Yes! Ba't may inasigaw nyo? Pag may inasigaw, hindi payaman yan. Sigaw ang mga mayaman! Yung mga tipo si Doc Edo, balita ko nasa fourth floor. Yung mga tipo yung mga palakpak natin, yung mga padjak natin, dapat dumadagong doon para mapaakyat natin. Tama ba? Yung mga tipong gano'n. Alam nyo mga brother, mga sister, sabi nga, lagi ko sinasabi sa mga downline natin, or sa mga group leaders namin, dapat palakpak pa lang, paying na yung mga bisita. Dapat gano'n, pag sinabi 1 milyon, yung palakpak nyo talagang dumadagong doon. Yung mga kakaibang kumpanya, naririnig nila tayo, palakpak pa lang. Diba? Yung milyon nila doon, eh, hindi natin alam kung totoo. Dito, milyon talaga, tao pa lang. Kita mo na, tama ba? Yes! Imagine nyo yan ha, o pag sinabi na 1 milyon, dapat yung palakpak mo, yung katabi mo, pay na agad. Ha? O, yung 1 milyon, hindi para sa akin, para sa inyo. Ha? Kaya dapat lakasan nyo, ha? O, practice natin, 1 milyon! Ay, wala talaga. Yung katabi mo, parang 100,000 lang eh. Tama ba? O, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 4 milyon malaki! Para sa inyo yan. Alam niyo ba bakit para sa inyo yan? Kasi usually yung iba nagpapahinga na, tama ba? Iba, siguro kayo, hindi pa kayo kumain, tama po? Tama! Iba sa inyo, gutom na, tama po? Yes! Eh, okay lang yan, kasi kahit naman nagugutom ka, payaman naman, tama ba? Yes! Pero sa labas, busog, pahirap eh. Yes! Diba? O kayo, yung ginagawa nyo tonight, it's kumukuha kayo ng power, kumukuha kayo ng energy, para yung excitement level nyo, paglabas natin lahat dito, ang tingin natin matindi, tama ba? Yung tipong nararamdaman ng kagad ng tao na re-recruitin nyo siya, tama ba? Yes! Tama ba? Yes! Palapit ka pa lang, yung tipong palapit ka pa lang, alam mo na, re-recruitin ako! Tama ba? Yes! Para yung magpaparecruit, matagpuan mo agad. Maliwanag ba? Yes! Tingnan mo kayo mga katabi mo, mukhang pusakal na? Mukhang pusakal? Oo, dapat pag nag-network ka, dapat pusakal ka. Yung tipong huwag kang tatabihan. Tama ba? Bawal kang tabihan. At ikaw naaamoy mo agad kung yan ay taga-AIM Global o hindi. Tama ba? Alam nyo pa pag may nakatabi kayo kung AIM Global o hindi? Dapat alam nyo kasi advantage nyo yun. Tama po? Ako po, nung nag-start ako sa network marketing, pag umupo ako, nag-start ako mag-AIM Global, pag nakaupo ako, ang una kong pinapakaramdaman, yung katabi ko, amoy AIM Global ba? Pag naamoy kong mabango, taga-AIM Global to. Pag amoy kong may tama, re-recruiting ko na yan. Wala pang kita to, hindi pa taga-AIM Global. Kami mo kayo katabi mo! Ah! Iba amoy nito! Yan na kami na taga-AIM Global! O, palakpakan muna natin. By the way, my name is Christopher Puntanar, no? Ang nakakatuwa po, ayan, okay na ba? Yung slides natin. No, my name is Christopher Puntanar, isa po ako sa distributor ng AIM Global na naimbitahan. Yung talagang yung unang bukas ng AIM Global, isa po ako sa naimbitahan. Mamaya papakita ko po yung picture nung pinaka-araw na nag-start ako. No? Bakit po kayo natatawa? Porque picture ko lang magtatawa na agad kayo? Papakita ko po. Yan, nakita nyo po yan. Yan po yung last event natin. Tama po. Nakita nyo po yung ilaw? Kukunin na po ako niyan. Sabi ko lang, Lord, wag muna. Marami ba tayo 24,000 na dapat kitain, no? So, kwento ko po sa inyo kasi maraming tawag dito, maraming nai-inspire sa mga result namin. Maraming gustong maging katulad namin, pero at the end of the day, dapat malaman nyo, ano ba yung mga pinagdaanan namin? Ang ma-inspire kayo, hindi yung nakukuha namin o natatanggap namin. Ang ma-inspire dapat kayo kung ano yung proseso na pinagdaanan namin bago kami nakarating
doon sa tinatamasa namin ngayon. Mas okay ba yun? Yes! Because at the end of the day, baka kasi dumating sa point, meron ka dumating ng mga feeling mo, nagpapahirap sa'yo, akala mo hindi para sa'yo, pero pag nalaman mo yung mga kwento na yon, sasabihin mo, ay, ganun pala talaga yun. Nagigets niyo po? Kaya ang sarap pa naman sa pakiramdam yung tipong after ng mga prosesong dumaan sa'yo, lahat ng mga negativity, lahat ng rejection, tama ba? Lahat ng hindi mo ine-expect, tama ba? Tumama sa'yo. Pero at the end of the day, nung pumutok yung organization mo at tanggapin mo yung million-million mo buwan-buwan, tama po ba? Tablado lahat. Yun yung pinakamasarap. Yung tipong pag na-reject ka, tama ba? Yung lahat ng rejection mo nung mga nakaraan. Nare-reject ba kayo? Yes! Na may mga katabi mo, mukhang nare-reject ba? Dapat mukhang nare-reject, ha? Sabi ito, kahit hindi ito nare-reject, mukha talagang nare-reject. Mukha pa lang, reject na, ha? Hindi pa nare-recruit reject na, eh. Grabe makatawa si Ma'am, oh. Sino ba pinagtatawanan nyo? Ako o yung... Nakalimutan ko tuloy. So, tawag dito, yung process ko paano kami nag-start. Na-invite ako ng Ink Global, sa Ink Global, that's 2005. Yan, nakakatuwa, di ba? Oo, nung pinesend sa amin yung Ink Global, idea pa lang siya. Alam niyo ibig sabihin ng idea? Ba't napindot? Lumabas agad kagad. Oh, na ano tawag dito, idea pa lang siya, meaning concept pa lang, wala pang pangalan, hindi pa in global, hindi pa in world, hindi namin alam yung produkto, hindi namin alam kung yung pairing na yan, wala. Basta ang alam lang, meron kaming gagawin. Yayaman yung sasali. Eh sabi ko sa sarili ko yung salitang yayaman, naaakit ako. Eh ang buhay namin kasi hindi naman malilingid sa iba dito, na may mga kapitbahay ako dito. Yung iba dito, napag-utangan ko, nakalimutan na nga nila. Parang naaalala pa nila, no? So, sabi, tawag dito, concept pa lang siya nung sa amin ay inalok. So meaning, wala talaga, scratch talaga. So ako sabi ko, basta ka kuyayaman, sali ako dyan, basta legal. Yung wala akong masasagasaan tao. Sabi ko, Dok, legal ba yan? Sabi niya, legal na legal. Sabi ko, Dok, may sect na ba yan? Wala pa. Power to. So, tinanggap namin yung concept, pero hindi pa kami sumali. It's a concept pa lang. Nung sinabi ni Doc sa amin, tinawagan kami, Chris! Margo! Sabi niya gano'n, punta kayo. Bakit? Yung pinakita ko sa inyo, kumpleto na yung papeles. So, punta kayo, papakita ko sa inyo lahat ng detalyado. Ito po yung unang araw. Yan lang, pasensya na sa cellphone. Ang cellphone dati mga 1.5 M, tama po ba? Yung pag pinicturean mo yung sarili mo, even ikaw, hindi mo rin makikilala. Ito po ako! Tama? Ito si Sir Francis! Parang nagdunotaryo lang ng public, tama ba? Naku, wag ma-record. Baka yung checky ko ma-hold. Si Doc Ed! Ayan, nakita niyo si Doc Ed? Medyo ba halata? Tama ba? Hindi pa ganun kalusog si Doc Ed, tama ba? Hindi pa nakakatama ng tamang pagkain, tamang nutrisyon, tama ba? Okay lang yan, minsan lang to. Bahala na, kinakabahan na rin ako sa mga nangyayari. Nakita niyo po ba yung tsura ko noon? Yan. Sabi ni Sir Francis noon, ito ba yung mga kasama natin sa pag-asenso natin? Sabi ni Doc Ed, oo. Sabi ni Sir Francis, huwag na natin tuloy. Eh, gusto ko tingnan mo yung tsura na yan, tama ba? Mukhang hindi pa magkakatiwalaan eh, no? Tama ba? Eh, mukhang wala ka 780 yan eh. Tama ba? Oo. Ito yung nakakatuwa. After that, we decide, then nagtiwala, hinataw namin ng todo. Ang nakakatuwa nito, ang apply namin si Doc Ed. Siyempre, pag yan ang apply mo, eh, hindi naman mabibitbit kung saan-saan yan. So, automatic, pagka-present namin, wala pang 24 hours, nagpipresent na kami. Ang produkto nasa Amerika pa. Tama ba? Ang marketing plan, hindi pa namin kabisado. Pag sa amin namin, left and right, tapos ganyan. Ganyan. Kikita ka, magkano kita?
Basta meron eh. Nakalimutan ko lang. Meron ako eh. Kayo alam nyo kung ano binibenta nyo eh. Tama ba? Kami hindi namin alam. Pero may nakukumpins. Yung produkto nasa Amerika. Sabi namin magaling produkto, meron ganito, ganito yung mga laman, ganyan-ganyan, may malunggay, alugbate, mga sabi, daming laman, yes! Saan gawa sa Amerika? Natry mo na yung produkto. Nasa Amerika na, di ba? Antayin natin, sabay-sabay. Nagigets mo? Sabi ni Iba, paano kayo maniniwala dyan? Sabi niya ganun. Huwag ka maniwala, okay lang. Hindi naman kita kinausap para maniwala. Kinausap kita para masabihan kita, para pagdating dito, nauna ka nang nakaalam. Nagigets ba? Galing ko magpalusot, tama ba? Lusot eh. Pasok eh. Okay. Tapos every time ikaw, ganun lang, puro kausap lang ako, pakausap. Yan. Ito nakakatawa. May mga nag-pay-in. Sabi ko, matindi talaga, no? May mga tao talagang, ewan ko ba, basta magpayaman. Naniniwala din, tama ba? So on and so forth, dumating yung point na, ayan yung mga yan, kita medyo kadiliman pa. Ito, McDonald's to eh. McDonald's share. This is way back 2005, 2006. McDonald's pa po yan. Ito, binilugan ko na eh, kasi para malaman nyo ako yan. Nakita nyo po ba yung mga ano, yan o? Ayan o, ay si Marco, ayan o, kagogwa ko ng mga yan. Tama pa, binilugan ko, ako lang na iba eh. Alam nyo kung ano oras to? That's 4:30 AM ng madaling araw. Ay, grabe. Brainstorming. Anong brainstorming? Baka kasi umayaw, eh wala pang produkto. Kailangan matindi ang mindset eh. Tama ba? Matindi mindset eh. Yung may hawak ang produkto, nag-quit. Ito pa kayo mga walang hawak ang produkto. Kailangan culture, tama ba? Power! Yes! Sabi namin. Power! Tama po? May pay na ba? Wala. I-scam kami nun. Tama ba? Dumadami kami, walang pay. Naghahanap lang kami ng mga maniniwala. May isang nagsabi, bro, hindi ba natin niloloko yung sarili natin? Okay lang yan. Enjoy. Sabi yung mga o suppose mo niloloko ka niya, hindi ka naman yung mayaman. Pasok araw-araw. Tama ba dito? Ganon din gawin natin. Kita-kita lang tayo. May naniniwala eh. Hanggang sa dumating sa punto na maging legal, dumating yung produkto, tumanggap ng pay-in. Ito yung nakakatawa. Ito yung nakakatawa. Kasi nung dumating, hindi na kami nahirapan kasi pasukan na eh. Tanggapan na, unahan na, karera na, sino maupo na, sino papasok, sino pupwesto, nag-aaway-aaway na nga eh. Alam mo, sa sobrang laki ng grupo namin nang wala namang pay-in. Walang membro eh. Puro grupo lang. Nung dumating yung pay-in, away talagang sino pwestuhan. Pwestuhan talaga. Eh, lahat nakabang eh. Eh, may mga kawawa eh. Anong kawawa? Yung talagang nakarecruit ng marami. Nung dumating, siya yung pinakawalang pera eh. Pinakawalang nasa dulo. Eh, gano'n talaga. Tama ba? Ay, sabog talaga. Kasi gumalat talaga. May mga umayaw ba nun? Meron din. Mas marami. Kasi parang bulahan yung nangyayari sa amin eh. Tama ba? Eh, sabi ko, basta marami ka akong taong, tama ba? Gusto mong imaman, sige lang. Tama ba? Eh, nandiyan na yung produkto. Mas aggressive ba? Yes. Yung wala nga, dumadami. Yung pa kayang meron. Tama ba? Tama. Tumato kami lalo. Ikot kami ng Isabela. Ikot kami ng... Ikot talaga. Tawag dito, Kawayan yung mga first time ko napuntahan. Punta kami Baguio, Ilocos, Lawag. Ikot kami. Bakit? Hataw na eh. Todo na. Dumating sa punto na meron kami isang napapay-in. Malaki daw market niya sa Davao. Ito yung isa sa pinakamagandang kwento na experience ko sa network. Sabi ko, sige. Sabi niya, pumunta ko siya ng Davao. Tapos sunod daw ako.
papalaki lang daw siya. Ipon lang daw siya na ilan. Sabi niya sa akin, ilan, Chris, ang kailangan kong mabuo para pumunta ka ng Davao. Sabi ko, first time kong sasakay ng aeroplano. First time ko pupunta ng Davao. Ang alam ko kasi ang Davao, parte ng Mindanao. Tama po ba? Uso dyan ng mga kidnapping. Tama ba? Mga timong patayan. Yung mga timong gano'n yung pumapasok sa isip ko. So, kinakaba, sabi ng nanay ko, ano bang pinasok mo? Mamaya makidnap ka doon. Tinignan ko yung nanay ko. Siguro yung kikidnap, patatalino naman yon. Anong mapapala nila sa akin? Baka pag kinidnap nila ako, mapahamak pa sila. Nagigets nyo? Ito matindi. Lahat ng bilin, binili nanay kasi isang anak lang po ako eh. Wala pa po yung joke. Saglit lang ha. Wala pa po yung joke. Nasa kwento pa lang ako ko. So, sabi ng nanay, isang anak ko ako eh. Kaisa-isa, sabi ko, anak, sabi niyo kung anong pinapasok mo, yung mga networking na yan, tigilan mo yan. Sabi, nag-aral ka tapos. Sabi ko, ma, huwag ka mag-alala, yayaman tayo. Sabi niya, yayaman? Ilang buwan ka na, wala ka namang pinapasok na pera. Sabi ko, gano'n talaga, tiis-tiis lang para yumaman. Sabi ko sa kanya, gano'n. O, di, punta ako Davao. Excited ako. Punta ako Davao. Pagdating ko sa Davao, tinetext ko yung kausap ko. Kasi magkausap kami. Pagdating ko sa Davao, dito na ako. Wala pa! Wala pa! Sabi ko, baka walang signal, lalabas ako. Text ulit ako. Bro, antay lang ako. Sabi ko, baka walang load. Baka walang load. Kaya ko lang. 30 minutes. Baka traffic. 1 oras. Baka may inasikaso. 5 oras. Kaya ko pa to. Tinamot na. Umikot ulit. 10 hours. Sabi ko, pambira. Bro, sabi ko seryoso. Magpapakita ka ba? Bobo rin ako eh. Bakit? Hindi nga nagte-text, magpapakita pa? Tama ba? Nausap ko yung guard. Sabi ko, guard, Manong, saglit lang ma'am. Manong, oh, yung airport ba 24 hours? Sabi niya, nakakita ka ba ng airport na 12 hours lang? Sabi ko, pambihirang buhay to. Bobo na, gusto pa akong gawin tanga. Alam niyo kung bakit ko tinanong 24 hours? Wala akong pang hotel. Wala akong pambili ng aeroplano pabalik. Aeroplano talaga. Saglit lang! Alam niyo ba yung kwento? Eh, ba't nandito pa tayo? Alam niyo yung kabog ng dibdib ko? Ayoko lumabas ko sa airport eh. Naalala ko yung sabi ng nanay ko, baka kidnapin ako. Sabi ko, babo talaga. Wala kang pera eh. Wala kang pambili. Kikidnapin pa. Wala talaga po noong time na yon. As in, wala. As in, sabi ko, paano kaya ito? Pambirang tao to. Sabi niya, siya daw bahala. Tawag ngayon ako. Kruk, kruk. Kruk, kruk. Natawagan ko yung isang partner ko. Ayaw sumagot. Sabi ko, talagang marunong din makremdam. Alam niyang may kailangan ako. Ayaw sumagot. After 3 hours, Buragan tayo. 24 hours, nandun ako sa loob ng airport. Sabi niya sa akin, sabi ko, bro, pero may naman ako, pabalik lang. Sabi ko, mukhang na-scam ako dito. Ako yung mga scam, ako yung na-scam. Alam niyo, sabi niya sa akin, bro, wala akong ano eh. Wala pa tayong budget, alam mo namang wala pa tayong pera. Sabi niya, alam mo, wala pa tayong income. Alam mo, ginawa ko po, wala akong choice. Sa takot, labas ako. Labas ako ng airport. Sabi ko, bahala na. Ganun din eh. Ginawa ko, recruit. Gagawa ako ng ticket ko, ng pera ko, pabalik ng Maynila. Recruit. Hanggang sa minaniwala. Talaga, sir? Sabi ko talaga sa sarili ko, huwag niya lang ako maamoy. Recruit! As in talaga recruit. Kung sino-sino, hindi ako lumalayo doon sa perimeter.
Sa awa ng Diyos, minaniwala. Pinatira niya ako sa bahay nila. Nataw kami. Sabi niya, sir, ba't kami napunta dito sa Davao? Hindi, tawag dito, ang plano ko kasing mag-open ng office dito. Ayos ba? Scammer na scammer eh, no? Natayo ko dito office. Naghahanap ako dito eh, medyo wala akong kakilala. Kabisado mo ba ang Davao? Sabi niya, sir, kabisado ko, pwede mo ba akong ihanap ng magandang pwesto na mura lang para dun sa itatayo nating networking. Sabi niya, sige, hanap kami, pero sa totoo lang, wala pong pera nun. Para ba may pagkain, tira niya ako sa bahay niya, tama ba? Kasi pag nalaman niya wala akong pera, baka pauwi na ako. Tama ba? Doon, natutulog. As in. Alam mo, dumating sa point, nakaipon po ako. Through network. Umuwi ako ng Maynila. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, thank you, Lord. May purpose tayo. Kung di mo ko nilagay sa sitwasyon na yon, wala akong Mindanao route. Gets? Sino dito yung mga walang pamasahe papuntang bahay nila papunta dito? Tapos pag hinanap ka ng apply mo, sabi mo, wala pamasahe. Tama po? Pero gusto niyo yumaman. Nagigets niyo po. Ito yung nakakatuwa. Dahil sa mga effort na yon, yung mga sakripisyo. Example lang yan ng mga sakripisyo. Kukwento ko po kayo na masasayang experience. Kasi nakakatuwa sa experience ko. Kakaiba. Sabi ko, Lord, ba't ganito naman ginawa mo? Binigyan mo na ako ng ganitong mukha, binigyan mo pa ako ng ganyan experience. Abuso rin, ha? Sabi. After nyan, October of 2006! By the way, mga bandang 2006, mga, hindi ako nagkakamali, siguro mga, a month before dyan. Picturean nyo, ma'am, malabo na, pag pinicturean nyo na, hindi na kaya yan. So, ano ba yung sumunod na mauna dito? October? September, mga September, flash out na ako everyday. Of 2006. Siyempre, pag meron na, bili ka na bagong sasakyan. Yan. Tama ba? Ang ganda ng sasakyan, ang may-ari, haggard. Tama ba? Lahat ng hirap dinapo tama ba? Lahat ng rejection, tama po? Matindi po rejection, as in talagang pamilya, kapitbahay, classmate, tama ba? Church, talaga wala. Alam niyo po yung mga recruit ko, wala halos dyan. Ang recruit ko yung nakatabi sa bus, nakatitigan sa galeriya, yung mga tipong gano'n. Huwag mo talaga, yung mga tipong nakangiti, naglalakad ka tapos nakangiti din. Gaganon ako lang yun, no? Gaganon din. Tapos nalapitan ko, magkakilala po tayo? Hindi. Talaga ako. By the way, my name is Chris. Magigets mo? Ay, grabe. Alam niyo po yung Global? Hindi pa. Alam ko rin, kasi kami pa lang ang miyembro dyan eh. Alam ko, kaunti pa rin kami. Alam niyo po yung nakakatuwa, nung pinili ko po yung sasakyan ko, hindi alam ng nanay ko na bumili ako ng sasakyan. Kasi tutol siya dito eh. Tutol siya kasi kaya sa tutol, una, hindi ako marunong mag-drive. Sabi ng nanay ko, nung inuwi ko po ito, madaling araw. Taga-squatter po ako. San Vicente Street, Caruatan, Valenzuela, Metro Manila. Number 53. Balik po. Sino yung mga taga-Valenzuela? Alam niyo yung South Supermarket? Yung tapat niyang PNB? Yung kantong yan, yung street na yan, dyan po yung lugar namin. Yung lugar na yan, huwag yung dadaanan kung yung mukha nyo hindi kilala dyan. Kasi yung mga buhay dyan, ang buhay ng mga tao dyan, iba kakaiba. Iba po talaga. Pag hindi ka kakilala dyan, hindi ka talaga makikilala dyan. Pag nakalagpas ka dyan. Maliwanag po. Yung buhay ng paligid namin, para may idea po kayo. Hindi naman po kami hirap na hirap, pero sakto lang din. No? Pero squatter, tama po. Kasi ang squatter naman po sa amin, ang squatter na yun, hindi naman mahirap yan eh. Kasi para may idea po kayo, ang bahay namin, parang tatlo pala pag una konkreto po yan. Parang mansion talaga. Matindi. Hindi na sa'yo yung lupa. Di pala paggawa ka ng malaking bahay. Tama ba? Hindi ka na gumaso sa lupa eh. Ang ginawa ko po, madaling araw, pinargo yan sa labas. Tapos pasok ako sa loob. Easy. Pagdating po ng mga banda alas 9, alas 10 ng maga, nagkakagulo yung mga tao sa labas. Nagkakagulo kasi nakaharang yung sasakyan eh. Tama ba?
Eh yung nanay ko po, isa po sa mga maiingay yan sa lugar namin, yung putak ng putak yung mga tipo. Ay, mga tipo gano'n. Pag tinanong mo yung pangalan ng nanay ko, mula kanto hanggang doon sa kabilang kanto ng E. Pablo, kilala po yung pangalan. Isa pong dakilang chismosa ang nanay ko po eh. yung mga laro ng tongkitan, ay matindi po. Oh, sabungan, yan matindi. Nanay ko ha, hindi, ganun talaga. Pero sabi ko, okay lang, bingo ha, tama, dumadayo pa. Tama ba? I mean, para ma-imagine nyo yung buhay na meron sa paligid. No? Baka kasi akala nyo, sa kwentong barbero. Ah, pinark ko siya. Tulog. Hindi higay nanay ko. Ano ba itong sakyan na itong araw dito sa tapang bahay? Di ba? Hindi siyempre, ano yung kwarto ko, pasok ko, labas ako, tapos kita ko, doon ako sa second floor. Sabi ko doon sa, tuk-tuk. Sa'yo ba yan? Oh. Eh, ba't dyan mo nilagay? Sabi sa akin, sabi ko, pasok. Bumili kasi ako ng sasakyan. Ikaw, bobo ka talaga kahit kailan ka eh. Bumili ka ng sasakyan, hindi ka marunong mag-drive. Sabi sa akin, hindi, kumuha ako ng driver. O di gastos pa yan. Sabi ko, hindi kasi kailangan, etc. Sabi ko, sakay ka nga para ikot tayo. Alam mo, sinakay ko, tahimik. Ikot, tahimik. Ikot talaga. Tahimik. Tama po ba? Hindi ikot ko. Nilakas ko yung aircon. Todo, drive! Hindi nakakatuwa. Habang umikot kami, yung nanay ko, tahimik. Alam mo na, nagsisenti, umiiyak. Ay, grabe. Pagbaba sabi, "Look, galing mo talaga." May natira pa ba? And ikot! Siyempre, ikot ka! Tama ba? Tignan nyo, wala pang plaka, ikot talaga kung saan. Nagigets nyo po, ikot sa tawag dito, lahat talaga. Para may idea kayo sa ikot to, grabe to sasakyan to, kawawa to. Yung unang sasakyan ko, ikot ako ng Batangas, Lemerig, Batangas, OPP ako. Pagtapos sa OPP, diretso ng Pangasinan, akyat ng Baguio, baba ng San Fernando, La Union, diretso ng Lawag. Yung likod ng sasakyan ko, kala mo aparador. Magkahalo yung marumi tsaka malinis. Dahil gusto ko yumaman, ang underwear ko noon, side A, side B. Walang biruan yan. Sabi ko, hindi naman naamoy yan eh. Tama ba? Totoo, walang biruan. Pag medyo kailangan pang may konting hataw, pagpag lang. Pwede pa. Nagigets? Nagigets nyo? Payaman eh. Tama ba? Nagigets nyo? Kaya nasabi ko sa inyo, dapat alam nyo yung amoy na yung global eh. Amoy side B na. Ayan, ikot namin. Ito, ayan, makita nyo, ultimo sa gubat, nagre-recruit kami. Nakita nyo ba yung tsura ko noon? Hindi ba si Marco? Nakita mo yung tsura mo, Marco? O, ayan o. Yan. Ito, kita nyo, lahat ng mahintuan namin, pinagtripan, yan, lahat o. Ultimo sa dagat, nagre-recruit kami. Kapadagat, basta may tao, recruitan. Nung nag-network kami, walang NDNDO. Walang training. Ang alam lang namin nun, araw-araw, recruitan. Recruit, umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Sa Isabela, sa sobrang hataw namin, pauwi na kami, may kumontak pa. Interesado daw sa Global. Alas 3 ng madaling araw, dinala ko ng downline. Kato! Sabi ko, bro, sigurado ka ba? Gising pa yan? Bro, interesado! Sabi ko, alas 3 madaling araw, interesado, uwi na tayo! Sabi niya, bro, uwi na rin tayo, diretso na 30 minutes lang, daanan natin. Yan. Sabi ko, sige, daanan natin. Pagbukas ang pinto, lalaki, humarap sa amin, nakabrief na puti. Ipresentan natin yan. Sabi ko, pag sinabi kong this is you, parang naiilang ako eh. Yung this is you, nakaturo din sa akin eh. One left, one right, meron din. Pag sinabi kong 3 ulo, sabi niya, 2 lang. Unang Hong Kong trip, ayan. Masarap yung feeling ng unang yung unang nakasakay ka na aeroplano papuntang Davao. Ang sarap ng feeling. Alam mo yung unang natatakot kayo.
Lord, tulungan niyo po. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Di ba mga unang lipat? Yung mga first time, tama ba? Pagbaba, oh. Lord, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng magaling na piloto. Ha? Magandang hangin. Pati hangin, nire-request. Nung nakalupag, thank you. Tama ba? Unang Hong Kong. Kung yung Davao, unang Davao, excited. Lalo ito. Tama ba? Ay, iba talaga. Unang Hong Kong, alam ko iba nakarating na, pero iba yung una. Tama ba? Kita niyo po sa sobrang, nakalimot po ako. Akala ko to si Donald Duck. Daisy Duck pala yan. Bumili pa ako kulay pink. Bobo talaga eh. May mga bobo dyan, payaman din yan. Okay na natin. 2006 po ito. Meron akong nirecruit dito. Pangalan, Jonalyn Custodio. Ayan o. 2006. Nirecruit ko, nireject ako. Imagine niyo hanggang Hong Kong may nirejection. Excited pa man din ako. Nirecruit ko, reject. Pambira. Sabi ko, buti na lang. Nakita ko si Mickey Mouse. Ayun. Nagigets ko, nakalimutan ko after 6 years. 2012, siya naman yung tumawag. Grace, gusto ko na mag-in global. Nagigets po? Oo. Pagbalik, bili ng bagong sasakyan ulit. That's 2007. Medyo iba na. Tama ba? Angkop na yung sasakyan sa itsura. Tama ba? Pero baduy pa din. Tama ba? Imagine mo, nakataking po. Ayan yung mga forma, feeling gwapo. Ayan, yung mga tipong ganyan. Walang sasakyan. Masarap. Masarap. Yung nanay mo matutuwa na eh. Kasi tumatanggap na ng... Nanay ko na tumatanggap mga 30 linggo-linggo. Ay, grabe. Wala akong girlfriend. Nung time na yan. Tama ba? Sabi ko, focus sa network. Ayoko ng girlfriend.